Gandang gabi, I'm Helen Bihaya and I'm going to discuss DepEd Order 2024, the guidelines on recruitment, selection, and appointment to the higher teaching position. So ito ay pinalabas noong December 2024 at ito po ay gagamitin sa selection para sa Teacher 2 to Teacher 7, Master Teacher 1 to Master Teacher 5, Special Science Teacher position, and then SNET 1 to 5. Ang excluded po sa policy na ito ay Teacher 1, Applicant and Reclassification of Teaching and School Head position. So ano ang magiging procedure? So syempre ang SDO magpo-posting ng kanilang mga vacancies para makapag-submit yung mga applicants ng kanilang documents. Pagkatapos magkakaroon ng initial evaluation ng mga applicants. Pagkatapos yan na po yung paper evaluation, comparative assessment of applicants and appointment. I-discuss po natin yan isa-isa. So ito po yung content kung magpapublish po ang SDO ng kanilang vacancies. So meron po tayong letter A until letter O. Kayon lang po ang magbasa. Ito naman po yung mga basic documents na kailangang i-comply. So pag meron po kayong hindi na-comply dyan, madi-disqualified po kayo as applicant. So meron po tayong letter A until letter N. Okay, so meron po tayong dalawang tinatawag na applicants, internal applicants and external applicants. Yung internal applicant, syempre galing po yun doon mismo sa departamento. And then external applicants, titingnan po natin mamaya kung ano po ang ibig sabihin yan. So meron po tayong qualification ng internal applicant. So andyan po ang Teacher 2, Teacher 3, and so on. So sa classroom observable indicators, ang Teacher 2 dapat po meron siyang 6 proficient COI at very satisfactory. Sa non-classroom observable naman po ay dapat meron po siyang 4 na very satisfactory and so on. Kayo na lang po yung mag-isa-isa dyan. Next po ay yung performance requirement para sa external applicant and other non-teacher applicant. So, pag ang applyan ay Teacher 2 and or SNET 2, ayan po, dapat po merong at least VS in the latest rating period covering 1 year complete performance cycle. And then, iba din po sa Teacher 3, SNET 3, and then so on. So after po inassess yung basic requirements na sinabmit ng mga applicants, magkakaroon po ng dalawang assessment, whether qualified or disqualified. So yung mga qualified, sila lang po yung magtutuloy sa comparative assessment. So sino po yung uupo na mag-a-assess sa mga applicants? Ang chairperson po ay yung Assistant Schools Division Superintendents. Ang mga members ay yung chief ng curriculum, pagkatapos school head na kung saan andun ang bakante, administrative officer 5, administrative officer 4, pagkatapos representative po ng mga association ng mga teachers. At ang secretariat ay yung HR or administrative services section. So during the evaluation, ito po, iwi-witness po ng mga applicants yung paper evaluation. Dito na po mapupuntusan na yung education, training, experience, pagkatapos yung IPCRF rating nila, and then yung COI and non-COI ng mga applicants. Kung hindi po pwede yung face-to-face, pwede naman daw po yung online. So, ayan po, yung pupuntusan ng mga evaluators. Education, 10 points. Training, 10 points. Experience, 10 points. Performance, 30. Ito po yung COI, 25 points. Non-COI is 15 points, a total of 100. So, pag mapapansin ninyo, yung IPCRF na pangkabuuan, may puntos po yan. And yung classroom observation na nandun pa rin sa IPCRF na pupuntusan yan. Pati rin po yung
pati rin po yung non-observable, kaya kailangan ng portfolio annotation. So, ito po yung rule. Kung ano po yung exceed na meron tayo doon sa basic requirements po dapat, kung ano yung posisyon na ina-applyan natin, yun po yung magiging puntos natin. Sa education, sa training, at sa experience. So, ito po yung increment table para sa education. Ito naman po yung para sa training and experience. So, dito po tayo magma-minus. Ayan, so ito po yung rubrics for computation para sa education, training, and experience. So, yung range ng ating increment, meron po siyang corresponding points. Ayan, next po na pupuntasan ay yung performance. So, pag ikaw ay external applicants, ito po yung computation. Ito po yung yung rating natin sa ating IPCRF. So, kung ano yung rate natin, i-divide sa 5, i-multiply sa 30. Ito naman po yung rubrics na gagamitin para sa mga external applicant and other non-teacher applicant. So, hindi ko po kasi alam kung paano po yung RPMS nila. Basta ganyan po. Meron din po silang point value. Ayan, sunod po na pupuntusan ay yung Classroom Observable Indicator. So, pag ikaw ay Teacher 2 and 3, SST1, yung COT rubrics na gagamitin ay yung level 2 to 6. Pag ikaw ay teacher 4 to 7, ISNET 1 to 4, ang COT rubrics level ay 3 to 7. And then, COT rubrics 4 to 8 para naman po sa Master Teacher 1 and 2 and ISNET 5. And COT rubrics 5 to 9 para sa Master Teacher 3 to 4. Na-download ko na po yung mga forms na nasa DepEd order. Ayan, so kung gusto ninyo, PM lang ako. So, itong table, pinapakita po niya kung ano po yung mga oobserbahan, ano yung mga indicators na oobserbahan sa mga teacher. So, iba po sa teacher 2, teacher 3, and so on. So, ito po ang gagawin para makompute yung points para sa COI. Okay? So, pag beginning, ang highest possible score po ay 30, proficient 35, highly proficient 40, distinguished is 45. So, itong naibigay na sample ay para po ito sa Master Teacher 1 to 2 and ISNET 5. So, para magkaroon ng score yung Classroom Observable Indicators, gagamit po ito ng rubric. So, itong pinapakita dito ay sample po ng rubrics para sa Master Teacher 3. Kompleto din po ako. Kung gusto po ninyo, just PM me. So, ito yung mga forms na gagamitin. Inter-Observer Agreement Form. Complete files din po ako. Just PM me if you need. Sunod ay yung rating sheet. Ito po, hindi po dinadala ito pag nag-o-observe. Kompleto din po ako. Another form po ay itong Classroom Observation Notes Form. So, ito po yung bibit-bitin ng mag-o-observe pag merong teacher na magde-demo. Kasi dapat 3 days before the demonstration ay nakapag-submit yung teacher ng kanyang lesson plan. So, yung mag-o-observe, babasahin niya yan para during the demonstration period, i-observe na lang niya kung na-execute ba nung teacher yung nilagay niya doon sa kanyang lesson plan. Ito yung guidelines during the demonstration. So, dapat merong 2 to 3 observers and then yung mag-observe dapat wala po siyang kinalaman, hindi siya related doon sa applicant. Okay? And then yung classroom observation shall be done in actual classroom setting. Pero pag hindi naman daw po pwede, ang face-to-face, pwede daw pong online observation. Take note po, during the actual observation, the applicant shall be observed for the entire class period in reference to the submitted lesson plan. And kung iba-iba man yung score ng mga raters,
hindi po average ang kanilang gagawin, kundi magkakaroon sila ng diskusyon kung ano talaga yung score ng aplikant. Last na pupuntusan ay ito pong non-classroom observable indicators. So itong mga 4.3.2, mga number na nakalagay dyan, makikita po natin yan sa ating IPCRF. And take note, yung isang asterisk po, yan po yung dapat ihanda natin ang ating portfolio annotation. Yung dalawang asterisk, yan po yung maa-assess through BEI, Behavioral Event Interview. So ito po yung paano i-compute ang non-COI. So yung portfolio annotation, mas heavy po yung points niya kasi 10 points po yan. And then yung BEI ay 5 points po yan. And same po yung weight niya sa COI kasi ang highest possible rating po ng beginning ay 30, 35 para sa proficient, 40 para sa highly proficient, and 45 para sa distinguished. Ito po din yung paano i-compute yung behavioral event interview. So, ang maximum points po nito ay 5 points. So, after po kinompute yung portfolio and then yung BEI, i-plus po yan para para ito na po yung score para sa non-COI. Ganun din po sa COI, kung yung mga evaluators ay hindi pare-parehas ang kanilang rating, hindi po average ang kanilang gagawin, kundi magkakaroon sila ng discussion at pag-aagrihan nila kung ano yung ilalagay nilang score. So ano po yung mga forms na kanilang gagamitin? Ito po, NCOI annotation form. So ano ang nilalaman nito? Itong indicator, makikita po ito sa ating IPCRF. So MOV, description of the MOV presented, and annotation. Complete po yung copy ko, PM me kung need nyo. Next is yung rating sheet ng non-COI. So, yan po yung sample para po ito sa Master Teacher 1. And then, kung kompleto po yung files ko, PM nyo ako kung kailangan nyo. Sunod po ay yung inter-assessors agreement form. Complete din po tayo. Kung kailangan po ninyo, just PM me. Ayan, so pagtapos na po yung assessment, dito na po tayo sa comparative assessment result. Take note, kung iisa lang ang bakante, imomultiply yan sa 5. Kung dalawa ang bakante, imomultiply yan sa 5, so magiging 10. So, ibig sabihin nun, yung 10 na yan, pare-parehas po na meron silang equal opportunity. So, nasa appointing authority na lang po kung sino po ang kanyang pipiliin. Kaya ang sabi niya dito sa memo, mas maganda daw po na yung mga evaluators, maglalagay sila ng remarks tungkol sa learning area ng specialization ng applicants. And then yung knowledge and qualification nila sa pag-handle ng ALS, SPED, Madrasa, IPED, and then language proficiency, place of birth, and then kung beneficiary of national laws programs, kasi ang alam ko may mga binibigyan kasi ng priority for employment. Ayan na, appointment na. So, ito ay nakabase talaga sa merit and fitness. Yung qualification natin, kung tayo ay naging pasado, at yung specialization. Kino-consider po yan sa pagbibigay ng appointment. Next consideration sa pagbibigay ng appointment ay yung localization law. Ang pumapangalawang consideration sa pagbibigay ng appointment ay itong localization law. And ang sabi niya dito, highest to least priority, na ang consideration ay from barangay, municipality, city, or province. Yun dapat yung order.
order ng pag-select. Pero take note, ang first po na kino-consider ay yung area of specialization. Pumapangalawa lang po itong localization law. So yun lamang po. Thank you for watching.